Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lalong gumugulo ang pagsasama ni Sherlyn at Raymond dahil sa paninira ni Divina sa relasyon ng dalawa at panunulsol kay Raymond. Abangan natin sa prinsesa ng City Jail. Desidido na si Dado na ilayo na si Princess dahil sa takot niyang baka kuhanin si Princess ng inaakala niyang nanay ni Princess na si Divina. Hindi pa alam ni Dado kung sino talaga ang tunay na ina ni Princess dahil sila Lani at Divina ang nakakaalam ng katotohanan. Nung nagpunta si Xavier sa bahay nila para sana samahan si Princess sa pag-e-enroll ay hindi na pumayag si Dado. Sinabi niya na hindi na mag-aaral dito si Princess. Nagulat si Princess dahil hindi naman ganito ang usapan nila. Inamin na ni Dado na aalis na sila dito at sa probinsya na mag-uumpisa ng panibagong buhay. Doon na rin mag-aaral si Princess. Hindi naman makaimik si Princess dahil bilang masunurin na bata ay sumasang-ayon na rin siya sa ama niya at sa kagustuhan nito. May tiwala at maunawain naman si Princess sa kung ano man ang dahilan ng tatay niya. Nagtataka naman si Xavier kay Dado, bakit kailangan pa nila umalis at manirahan sa probinsya? Naiintindihan naman ni Princess, maaaring ang dahilan ng tatay niya ay gusto nitong ilayo si Princess, lalo na sa pamilya Cristobal at maprotektahan siya. Seryoso naman sumagot si Xavier. Yun lang ba ang natatanging solusyon para maprotektahan ka? Pero paano naman ang mga taong nagmamahal kay Princess? Iiwan na lang din nila? Napatitig si Princess kay Xavier, nakikiramdam sa sinasabi ni Xavier. Samantala, nagliliwaliw si Divina kasama ang kaibigang si Jenny. Hindi niya akalain na matutuwa siya sa makikita niya. Ika niya, fried chicken ang in-order niya, pero steak naman ang binigay sa kanya. Sa malayo pala ay nakikita na niya sina Attorney Adrian at Sherlyn na magkausap. Nasa parehong restaurant sila ni Sherlyn at Attorney Adrian. Natsyempuhan ni Divina ang dalawa na seryosong nakikipag-usap si Sherlyn, samantalang ngumingiti naman si Attorney Adrian. Hindi naman napansin ni Sherlyn sina Divina. Tuwang-tuwa si Divina sa iniisip niya. May tumatakbo na namang kalokohan sa utak niya na makakapagdala ng kapahamakan kay Sherlyn. Ini-imagine pa lang ni Divina ay natatawa na agad siya. Si Jenny naman ay parang nananabik at tinanong si Divina kung ano na naman ang pinaplano nito. Napapangiti si Divina. Maya-maya ay isinagawa na ni Divina ang plano niya. Nagbayad si Divina ng isang waiter para gawin ang ipinag-uutos niya. Ang gagawin ng waiter, sasadyain na matabig sina Adrian at Sherlyn sa may gilid ng swimming pool. Sa ganon, ma-out of balance sina Sherlyn at Attorney Adrian hanggang sa mahulog sila sa swimming pool. Dahil basa sila, ipapagamit ng resort ang kwarto nila para makapag-shower at makapagpalit sila ng damit. Dahil pagkakamali ito ng kanilang empleyado. Madumi ang isip ni Divina. Alam na niya ang mangyayari sakaling mahuli sila ni Raymond na marumi rin ang pag-iisip, lalo na kapag si Sherlyn ay kasama ni Attorney Adrian. Nangyari na nga ang plano. Nagtago at umalis na si Divina para magpunta sa opisina ni Raymond. Nagmamadali siya para maabutan ni Raymond ang mga isusumbong niya at para mahuli sila sa akto. Pagdating niya sa opisina, humahangos siya. Naabutan niya rito sina Sonia at Raymond. Nagulat si Raymond kung ano na naman ba ang ginagawa rito ni Divina. Sino ba ang may sabi na magpunta siya rito? Pinagbawalan na siya ni Sherlyn na huwag makipagkita kay Divina. Minsan na silang nagkamali kay Sherlyn. Ayaw ni Raymond na mag-aaway pa ulit sila ni Sherlyn nang dahil kay Divina. Kanina pa nakikinig si Sonia. Nagtanong na siya kay Divina kung ano ang sadya niya rito. At sinabihan rin si Raymond na tanggapin si Divina dahil baka may importante pala siyang sasabihin.
Hindi naniniwala si Raymond dahil alam niyang puro gulo na lang ang dala nito sa kanila ni Sherlyn. Nagdepensa naman si Divina. Hindi siya naparito para manggulo. Naaawa siya para kay Raymond dahil si Raymond ay namomroblema para ayusin ang relasyon nila ni Sherlyn. Pero nasaan ba ang asawa ni Raymond? Alam ba ni Raymond kung ano ang ginagawa ng asawa niya sa kasalukuyan? Napakunot ang noon ni Raymond. Oo nga naman, wala pa rin siyang alam o wala pa rin siyang balita kung nasaan si Sherlyn ngayon. Mula nang magkagalit sila ay hindi pa niya nakakausap si Sherlyn. Brainwash ni Divina si Raymond. Sinabi niya na magkasama sina Attorney Adrian at Sherlyn sa isang resort. Hindi naman naniniwala nung una si Raymond, pero pinakitaan ni Divina si Raymond ng picture na nagpapatunay na totoong nakita niyang magkasama sina Attorney Adrian at Sherlyn. Naiwan kasi doon si Jenny. Si Jenny ang tagakuha ng picture ng palihim. Si Jenny rin ang nakakaalam kung saang kwarto nag-shower at nagpalit ng damit sina Sherlyn at Attorney Adrian. Biglang nagalit si Raymond. Umakyat ang dugo sa ulo niya. Tumayo si Raymond. Nagmamadali siyang sumugod sa hotel na pinuntahan ni na Sherlyn at Attorney Adrian. Sa kasalukuyan, nakapag-shower na si Attorney Adrian habang nasa shower room naman si Sherlyn. Naliligo. Agad na may kumatok sa pintuan. Narinig ni Attorney Adrian si Raymond. Pinagbuksan niya agad ng pintuan si Raymond. Nawala na sa isip niya na naka-bathrobe pa siya. Pagbukas niya ng pinto ay nagkagulatan sila. Unang impresyon ni Raymond ay magalit kay Attorney Adrian dahil silang dalawa lang ni Sherlyn ang nasa loob ng kwarto. Pareho pa silang naligo. Nagdire-diretso si Raymond para hanapin si Sherlyn. Inaawat naman ni Attorney Adrian si Raymond. Nagpapaliwanag siya. Mali ang iniisip ni Raymond sa kanila ni Sherlyn. Hanggang sa sinuntok na ni Raymond si Attorney Adrian. Narinig ni Sherlyn na may kaguluhan sa labas. Natakot siya. Nagtapis lang siya ng tuwalya dahil sa pagmamadali niyang makita kung ano ang nangyayari sa labas. Hanggang sa nakita niyang binubugbog na ni Raymond si Attorney Adrian. Sinigawan ni Sherlyn si Raymond para tumigil. Nagulat si Raymond na madatnan si Sherlyn na nakatapis lang. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Bulag siya sa mga tinanim ni Divina sa isip niya. Nagagalit rin siya kay Sherlyn dahil totoo pala na may relasyon ang dalawa. Nagagalit rin si Sherlyn sa kanya dahil hindi mo na alamin ni Raymond ang mga nangyari bago siya pagbintangan ng asawa. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Prinsesa ng City Jail. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.